Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 5 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2015. Habang nakalami si Tywin, sinisi ni Cersei si Jaime kung bakit ito namatay. Dahil pinakawalan umano niya ang monster nilang kapatid kaya ang buhay ng kanilang ama ang kapalit nito. Paglipas ng ilang oras na paglalakbay, nakarating na din si Tyrion at Varys sa Pentos. Dito sinabihan ng Spy Master ang imp na magkaibigan sila ni Illyrio, ang negosyanteng kumupkop sa magkapatid na batang Targaryen, na ngayon ay ang reynang si Daenerys. Sinubukan umano nilang alagaan ang dalawang bata dahil sa maling pamamalakad ni Robert. Iniisip umano nila ang kinabukasan ng Westeros. Nang sabihan umano siya ni Jaime na tulungan itong iligtas ang kapatid sa kamatayan, hindi na siya nagdalawang isip at sumang-ayon agad. Para umano sa kanilang kaharian ang gagawin niya. Dagdag ni Varys na may katangian siyang nakikita kay Tyrion. Malaki umano ang tiwala nito sa Lannister, na may kakayahan itong maging leader. Pero kabaliktaran ang nasa isip ng lalaki dahil isa na umano itong kriminal na sarili niyang ama ang kanyang pinatay. Ngunit sagot ni Varys na kahit sino ay may pagkakamali. Wala umanong perpekto sa kanila. Dito kinumbensi ng lalaki ang imp na sumama sa Meereen para makipagkita sila kay Daenerys. Dahil sa lahat ng mga naghahabol sa Iron Throne, ang babae umano ang may kakayahang maging leader. Kailangan lang umano nito ng maayos na advisors kaya yan umano ang dapat nilang gawin. Nagsimula nang magkaroon ng problema si Daenerys sa Meereen. May isang grupo ng mga masters na nakamaskang umatake sa mga Unsullied. Isa umano itong mensahe sa reyna na may mga taong kontra sa ginagawa niya sa lungsod. Alam nila masusundan pa ang pag-ataking ito kaya pinahanap niya agad ang mga salarin. Kasunod nito ay kinausap siya ng isang master na si Hizdar. Nakiusap ito na buksan ang traditional fighting pits ng Meereen at Yunkai. Pero ayaw na niyang maulit pa ang ganitong labanan sa mga alipin na pinagpupustahan ng mga mayayamang masters. Nagkaroon na ng sekretong unawaan si Daenerys at Daario. Kaya kinagabihan, napag-usapan nila ang tradisyon ng lungsod. Hanggang umabot ang usapan nila sa kanyang mga dragons, na hindi na umano niya kayang kontrolin ang mga ito. Pero sinabihan siya ng lalaki paano pa daw siya matatawag na Mother of Dragon kung wala siyang dragons. Nang gabing iyon, binisita niya ang dalawang dragons sa kulungan. Ngunit laking gulat niya nang bumuga ito ng apoy sa kanya kaya nagmamadali siyang lumabas. Samantala sa wall, kinausap ni Stannis si Jon na kukunin nito ang norte kay Bolton. Pero kailangan nito ng army. Wala ba daw balak si Jon na ipaghiganti ang kanyang kapatid sa mga Bolton na pumatay kay Robb? Ngunit sagot ng Watcher na may sinumpaan siya sa wall. Hindi umano niya tatalikuran ang kanyang mga kasama. Ang army pala ni Mance ang tinutukoy nito. Kung luluhod umano ang hari sa kanya at makipaglaban sa mga Bolton, pakakawalan umano nito ang mga wildlings at bibigyan ng lupa. Pero kilala ni Jon si Mance. Hindi lumuluhod ang wildlings kanino man. Ngunit gayunpaman, susubukan umano niyang kausapin ang hari. Habang sa Vale, hinatid ni Peter at Sansa si Robin sa pamamahay ni Lord Royce para turuan ito paano lumaban at mamuhay na normal. Bago sila umalis, nakatanggap ng isang mensahe si Peter. Nakita ito ni Sansa, at ang hindi nito alam, tungkol pala sa kanya ang mensahe. Balik sa King's Landing, habang ginaganap ang pagluluksa sa pagkamatay ni Tywin, bumalik na sa capital si Lancel. Gulat na gulat si Cersei nang makita ang bagong hitsura nito. Isa na pala itong membro ng kulto na tinatawag na Sparrow. Ayon sa ama nitong si Kevan, nakabalik na umano ang kulto dahil wala na si Tywin. Maya-maya ay nagkausap din ang dalawa. Humihingi ng tawad ang binata sa reyna tungkol sa nagawa nito noon. Na nagbago na umano ito simula nang pumasok sa relihiyon. Ngunit pinagtawanan lang ito ni Cersei at nagmaang-maangan sa naging relasyon nila dati. Isang araw, naabutan ni Margaery si Loras na kasama sa kwarto si Oliver, ang tauhan ni Peter sa bahay aliwan. Maya-maya ay sinabihan niya ang kapatid na hindi na ito nag-iingat sa mga ginagawa nito. Ngunit sagot ng lalaki na halos lahat ay nakakaalam na sa pagkatao nito. Dagdag pa nito na ngayong wala na si Tywin, hindi na umano ito mapipilit na magpakasal kay Cersei, kaya siya na lang umano ang may iwan sa King's Landing at pakisamahan ang inang reyna.
Balik sa wall, kinausap ni Jon si Mance tungkol sa kondisyon ni Stannis. Ngunit tumanggi agad ang hari ng wildlings, na hinding-hindi umano mangyayari ang pagluhod nito. Kahit na sana para sa mga tauhan niyang wildlings, na ibaba nito ang pride at magsakripisyo para sa kababaihan at mga kabataan. Dahil ito lang umano ang may kapangyarihang napag-isa ang lahat ng tribo ng wildlings kasama na ang mga giants. Pero matigas talaga si Mance. Kaya ilang sandali ang lumipas, inilabas na nila ang hari at dinala sa ground para parusahang sunugin. Binigyan ito ng isa pang pagkakataon ni Stannis pero nanindigan pa rin si Mance sa paniniwala nito. Alam ni Jon na takot din itong mamatay. Dahil inamin ito ng hari noong nag-usap sila. Kaya nagdesisyon siya na patayin ito sa pamamagitan ng pana dahil hindi niya kayang tiisin na makita si Mance na nahihirapan. Pagdating ni Arya sa Braavos, namangha siya nang makita ang napakalaking estatwa ng Titans sa daanan nila. Maya-maya ay hinatid siya ng kapitan sa tinatawag nilang House of Black and White. Dito umano niya makikita ang lalaking hinahanap. Ngunit, ayon sa lalaking humarap sa kanya, wala umanong ganong pangalan sa bahay na iyon at sinarado nito ang pinto. Hindi natinag ang bata at hindi ito umalis sa lugar. Araw hanggang gabi, ulan at init itong nag-aantay sa labas. Wala itong ibang ginawa kundi banggitin ang pangalan ng mga taong gusto nitong patayin. Pero nang sumunod na araw, tinapon niya sa tubig ang barya at nilisan ang harapan ng gusali. Sa kabilang banda, nasa isang kainan si Sansa at Peter. Dito nagtanong ang babae tungkol sa mensaheng natanggap nito kanina. Sagot lang ng dating council na tinanggap na umano ang marriage proposal nito. Nagtataka si Sansa dahil kakamatay lang ng tiyahin niya. Natigil ang pag-uusap nila nang lumapit sa kanila ang babaeng may bitbit na inumin. At dahil dito, nakita sila ni Podrick na nasa ibang table. Sinabihan agad nito si Brienne. Ngunit dahil napalibutan ng guards ang dalawa, pinahanda ng babae ang kabayo sa labas. Ilang sandali lang ay matapang na lumapit si Brienne kay Sansa at Peter. Lumuhad siya sa harap nito at nilahad ang intensyon niya, ang pangako niya kay Catelyn na protektahan ang mga anak nitong babae. Ngunit hindi papayag si Peter na madala niya si Sansa. Kaya puro paninira ang pinagsasabi nito para hindi siya paniwalaan ni Lady Stark. Dahil estranghero siya para dito, ayaw siyang kausapin ng babae at pinapaalis na siya. Pero gusto siyang ipahuli ng mga guards ni Peter kaya mabilis siyang lumabas at tumakas na silang dalawa ni Podrick. Hinabol sila ng iilang kawal pero naitamba agad ito ni Brienne. Sa kanya nakita ang pagdaan ng convoy ni Sansa at Peter. Samantala sa capital, natanggap ni Cersei at Jaime ang isang bagay kung saan nakalagay ang kwentas ng anak nilang si Myrcella na ngayon ay nasa Dorne. Isa umano itong pagbabanta sa buhay ng dalaga nilang anak dahil sa pagkamatay ni Oberyn. Dahil dito, nagdesisyon ng Kingsguard na kukunin niya ito at iuwi sa King's Landing. Para umano hindi mahalata, sekreto niyang gawin ang mission na ito. Kaya isa lang ang naisip nitong isama sa biyahe, si Bronn. At para hindi na ito makatanggi, nag-order si Cersei na ikakasal ang fiancé nito sa ibang lalaki. Habang sa Dorne, puno ng galit si Ellaria kay Prince Doran dahil ayaw nitong ipaghiganti ang kapatid. Ang babae ang nagnakaw ng kwentas ni Myrcella para ipadala ito sa King's Landing. Ngunit walang ibang gusto ang prinsipe kundi kapayapaan. Pero hindi ito matanggap ng asawa ni Oberyn kaya gusto nitong paghigantihan ang dalagang nasa kanilang poder. Balik sa Meereen, nagpatuloy ang pag-iimbestiga nila sa mga nag-alsang mga masters. Na lalong nagpagulo sa isipan ni Daenerys kung sino ang susundin sa kanyang council dahil magkaiba ang opinyon ng mga ito. Ngayong wala na si Tywin na Hand of the King. Si Cersei na ang nag-preside ng council meeting. Ngunit hindi ito nagustuhan ng Uncle Kevin niya. Dapat nasa meeting daw umano si Tommen para malaman nito ano at paano magpatakbo ng isang kaharian. Ngunit sagot ng Reyna na pinadala umano siya ng hari. Pero mas lalong nag-init ang tiyuhin ni Cersei. Inalang umano siya ng hari kaya wala siyang karapatan magbigay ng orders kanino man sa pagpatakbo ng kaharian. Hindi natuwa si Stannis sa ginawa ni Jon kay Mance, sabi nitong ang leader na sobrang mabait, hindi na umano sinusunod ng mga tauhan. Maya-maya ay sinabi nitong magkakaroon ng eleksyon para sa susunod na Lord Commander. At siguradong si Alliser umano ang mananalo. Kaya nag-propose si Stannis kay Jon na gagawin umano siyang start nito.
Pag siya na ang Lord ng Winterfell, hindi na siya magpakahirap makisama sa bagong commander dahil uuwi na siya sa dati niyang pamamahay. Ngunit ang kapalit nito ang pagluhod niya at manumpa ng serbisyo sa hari. Kinagabihan, nasa meeting hall na ang lahat ng Night's Watch. 2 lang ang nominado kaya bago pa mag-umpisa ang botohan, ni-nominate ni Sam si Jon. At dito na naman siya nakatanggap ng pang-iinsulto galing kay Alliser, na isa siyang bastardong anak at kumakampi umano siya sa mga wildlings. Liban pa man, kalahati pa rin ang naniwala kay Jon. At sa tulong ni Master Aemon, nanalo siya bilang bagong Lord Commander ng Night's Watch. Balik kay Arya, nasa palengke na ang bata, naghahanap ng makakain. Maya-maya ay sinundan siya ng 3 binatilyo at gusto siyang pagtripan ng mga ito. Ngunit biglang lumitaw ang matanda na humarap sa kanya sa Black and White House kaya mabilis na lumayo ang 3. Sinundan niya ang lalaki hanggang makarating sila sa gusaling may itim at puting pinto. At dito pinakita sa kanya ang mabilis nitong pagpalit ng mukha. Si Jaqen pala ang matandang lalaki. Pero sagot nitong hindi na ito ang dati niyang nakilala. Dahil wala na umano itong pagkakilanlan. At iyon din umano ang dapat niyang matutunan para maging kagaya ni Jaqen na isang assassin na walang pangalan. Saka siya pinapasok nito sa loob ng gusali. Samantala, mas lalong lumaki ang tensyon sa Meereen. Dahil pinatay ng dating alipin ng isa sa mga master na nag-alsa sa pamumuno ni Daenerys. Gusto ng mga ito na patayin na lahat ng masters pero ayaw ng reyna na puro karahasan ang mangyayari sa pamumuno niya. Kaya kailangan umanong litisin nila ang lahat ng may pagkakamali, ngunit hindi pa ito maiintindihan ng mga alipin. At dahil sinuwi nito ang utos ni Daenerys, pupugutan ito ng ulo. Dinala nila sa bulwagan ang lalaki para ipakita sa lahat kung ano ang mangyayari sa mga taong susuway sa kanyang kautusan. Humingi ng tawad ang mga ito para sa kanilang kapatid pero hindi ito pinakinggan ng reyna. Pagkatapos nito ay nagkagulo na ang mga tao kaya mabilis na silang umalis sa bulwagan. At dito sila pinagbabato habang pabalik na ng Pyramid Castle. Kinagabihan, habang nag-iisa si Daenerys sa kanyang chamber, nakarinig siya ng kaluskos sa may terrace. At nang lumabas siya, dito niya nakita si Drogon, ang pinakamalaki niyang dragon. Pero ilang saglit lang ay lumipad na ito. Paglipas ng ilang araw na pagwawalis ni Arya sa templo, nagreklamo na ito kay Jaqen kung kailan siya nito tuturuan maging kagaya nito. Ngunit ang hindi alam ng batang Stark, ito na pala ang panimula ng kanyang pag-training. Isang gabi habang nagpapahinga na si Arya, pumasok ang kasama niyang babae sa templo. Ang hindi niya alam, kasama pala ito sa pag-training sa kanya. Pero nainis siya sa pananakit nito kaya ilalabas sana niya ang kanyang sword ngunit biglang sumulpot si Jaqen. Dito siya sinabihan ng lalaki na hindi pa siya handang maging assassin dahil hindi pa niya iniwan ang kanyang dating katauhan. Siya pa rin daw si Arya dahil sa damit at mga gamit niya. Kaya ng sumunod na araw, tinapon niya sa dagat ang iba niyang kagamitan. Ngunit hindi niya kayang itapon ang sword na binigay ni Jon sa kanya. Kaya itinago niya ito sa ilalim ng mga bato. Kasunod nito ay unti-unti na siyang pinagkatiwalaan at binigyan ng gawain sa templo. Araw na ng kasal ni Tommen at Margaery. Habang patungo sa Septon, dinig na dinig ni Cersei ang pagsigaw ng mga tao sa pangalan ng manugang kaya lalo lang itong nagpupuyo sa inggit. Kinagabihan, maraming napag-usapan ang bagong mag-asawa. At isa na dito ang pasimpleng pag-udyok ni Margaery kay Tommen na ipadala sa Casterly Rock ang sariling ina. Kaya ng sumunod na araw, kinausap ng batang hari si Cersei tungkol dito. Hindi direktang sinabi ni Tommen sa ina na gusto niya itong pauwiin ng Casterly Rock pero alam ng inang Reyna ang gustong mangyari ni Margaery. Dahil dito, gusto sanang kausapin ni Cersei ang bagong manugang ngunit kasama pala nito ang mga kaibigan. Hindi siya manhid, kaya ramdam niya ang mga sarkastikong patotsyada ni Margaery sa kanya. Kaya mas lalong nadagdagan ang puot niya sa babae. Samantala, pinagalitan ni Lord Bolton si Ramsay dahil sa pagpatay nito sa mga residente ng Norte. Katwiran nito na hindi umano sumusunod ang mga ito sa kanila. Ngunit kung palagi umanong ganito ang ginagawa ng lalaki, malamang mag-alsa ang mga tao at kulang umano sila ng lakas para depensahan ang posisyon nila. Kaya para daw tuluyang maging kanila ang Norte, ipapakasal umano ito sa isang tagapagmana ng North. Na walang iba kundi si Sansa.
Hindi makapaniwala ang babaeng Stark nang makita kung saan sila pupunta, sa Moat Cailin. At mangiyak-ngiyak itong tumanggi sa pinagsasabi ni Peter, na ang proposal palang natanggap nito ay para sa kanya. Mariin siyang tumanggi na magpakasal sa pamilyang nagtraidor sa kanyang kapatid. Hindi niya matatanggap ito, ngunit dinaan siya ni Peter sa malumanay na salita, na hindi siya habang buhay na tatakbo. Pamamahay niya ang North at ngayon na umano ang tamang panahon para bumalik siya ng Norte. Paano umano niya maipaghiganti ang pamilya niya kung takbo lang siya ng takbo? Ito na umano ang pagkakataong makapagplano siya para sa kinabukasan at ang Norte. Walang nagawa si Sansa kundi matapang nitong hinarap ang magiging buhay niya sa kamay ng mga Bolton. At hindi nito nakita ang sekretong ngiti ni Peter, na nagtagumpay na naman itong paglaruan sa mga palad ang kapalaran ng mga taong magiging stepping stone nito sa pag-angat ng sariling buhay. Ilang saglit ang lumipas, nakaharap na din ni Sansa ang taong pumatay at nagtraidor sa pamilya niya. At sa likod ng kanyang ngiti, itinago niya ang totoong nararamdaman. Ipinakilala na rin siya ng matandang Bolton kay Ramsay, ang kanyang mapapangasawa. Nang ihatid siya ng utusan sa kanyang chamber, sinabihan siya nitong The North remembers. Ang mga kataga ng taga-norte. Sa kabilang banda, alam na ni Brienne at Podrick kung saan si Sansa kaya naghanap sila ng matirahan na malapit sa castle. Dito siya sinabihan ng binata na ligtas na umano ang babaeng Stark dahil prinotektahan naman ito ni Peter. Ngunit alam niyang hindi ito safe sa kamay ng mga taong nagtraidor sa pamilya nito. Balik sa Castle Black, ngayong si Jon na ang Lord Commander. Mas lalo nitong tinanggihan ang offer ni Stannis sa proposal nito. May sinumpaan siya sa Night's Watch kaya hindi niya maiiwan ang kanyang mga kasama. Malumanay namang tinanggap ng hari ang pagtanggi niya pero pinaalalahanan siya nitong marami umano ang hindi natutuwa sa kanyang pag-upo bilang commander lalo na si Alliser, kaya mas mainam umanong ipadala ito sa kabilang bahagi ng wall. Ngunit sagot lang ni Jon na mas kampante siyang nasa malapit ang kanyang mga kalaban. Maya-maya ay nasa session hall na silang lahat. Dito siya nag-assign sa mga watchers at nagbigay ng mga mahalagang task sa mga kasama. Ngunit nang utusan niya si Janos sa gagawin nito, wala itong balak na sumunod sa kanya. Pambabastos at insulto ang lumabas sa bibig ng lalaki. Dahil dito, pinahuli niya ito at dinala sa labas. Alam ng watcher na pupugutan siya ng ulo kaya dito na ito natakot at humingi ng tawad. Ngunit pinugutan pa rin siya ng Lord Commander. At natuwa si Stannis sa kanyang ginawa. Samantala sa King's Landing, nag-umpisa ng magpataw ng parusa ang kultong Sparrows sa mga makasalanan sa pangunguna ni Lancel. At una nilang pinarusahan ang High Septon ng relihiyon ng kaharian. Pinalakad nila itong hubot-hubad sa kalye ng kapital. Kasunod nito ay nagsumbong ang High Septon sa Council tungkol sa nangyari dito. Pero imbes kampihan ni Cersei, pinakulong niya ito. Saka hinarap ang leader ng kulto na si High Sparrow. Nasuportado niya kung ano ang adhikain ng grupo sa kaharian. Sa kabilang banda, kasama ang mga Boltons, nakauwi na rin si Sansa sa Winterfell. Nakita siya ni Theon pero hindi na ito lumapit, ayaw nitong maparusahan ni Ramsay. Maya-maya ay kinausap ni Peter si Lord Bolton tungkol sa status ng babaeng Stark. Na walang bisa umano ang kasal nito kay Tyrion dahil walang nangyari sa dalawa. Pero ayon kay Bolton, wala na itong pakialam basta ang importante ang pangalan nito. Patuloy ang paglalakbay ni Tyrion at Varys papuntang Meereen. Ngunit bagot na ang imp sa biyahe kaya nagdesisyon silang bumaba ng Volantes. At pumasok sila sa isang bahay aliwan. Ngunit ang hindi alam ng dalawa, nasa loob din pala si Jorah. Maya-maya lang ay lasing na si Tyrion kaya lumabas ito para umihi. Pero ito na pala ang inaantay na pagkakataon ni Jorah. Kinidnap nito ang Lannister at sinabihang dadalhin kay Daenerys. Sana nagustuhan nyo ang Season 5 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.